Kung napapaisip kang bumili ng isang gaming phone at may budget kang 15,000 to 20,000 pesos, I think dapat mong i-consider itong phone na to. Dahil kung usapang real gaming features and decent na performance lang din naman, masasabi kong mas lamang itong phone na to kaysa sa Poco X8 Pro, Infinix GT50 Pro, and Nubia Neo 5 GT SE. Dahil meron na tong built-in cooling fan, meron na ring built-in shoulder trigger sensor, may malaking vapor chamber, solid na mga gaming features, may decent performance pagdating sa heavy gaming, may massive na 6,210 mAh battery capacity, and higit sa lahat, panalo yung presyo. Unlike sa presyo ng Poco X8 Pro, Infinix GT50 Pro, and Nubia Neo 5 GT SE na nasa 26,000 pesos. Ito kasing phone na to, nasa 17,000 pesos lang ngayon. Meron mang sale or wala. At itong phone na to ay ang Nubia Neo 5 GT. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. Okay, alam ko agad yung tanong ninyo ngayon. Kamusta yung performance nito as a gaming phone? Meron tong Dimensity 7400 chip. Yes, hindi yan kasing lakas ang Dimensity 8500 Ultra and Dimensity 8400 Ultimate ni Poco X8 Pro and Infinix GT50 Pro. Pero based sa personal experience ko nang ginagamit ko to at mga testing na ginawa namin dito, napaka-decent ng naging performance nito. Nakakuha kasi kami dito ng consistent performance based sa mga game na tinesting namin sa kanya. Bale, sa first testing namin, una namin sinalang dito ang Genshin Impact. Bale, sinalang or nalaro namin to dito ng 2 beses na magkaiba yung settings para makita natin yung pinaka-capability nito pagdating dito sa Genshin Impact. Bale, sa testing 1, sinetap namin siya sa pinakasagad na settings sa capable itong phone na to, which is highest graphical preset settings and then 60 FPS combo. Then, pagdating sa naging performance nito, to be honest, na-impress ako sa kanya. Dahil okay and consistent naman yung nakuha nating performance dito. Naglalaro ng 45 to 50 FPS yung maintaining FPS niya. Pero yung pinakamababang nakuha namin dito pumalo ng 32 FPS. Yung pinaka-maximum naman is 60 FPS and actually maintain sa 60 FPS kapag walang masyadong monster. Pero kapag napapalabang ka na, yan na nga, bumababa siya ng 45 to 50 FPS which is normal at wala namang problema. Then, after ng 30 minutes, tinesting naman namin to sa testing number 2 na kung saan in-adjust namin yung preset settings to mid graphics preset settings and then 60 FPS combo pa din. Then, dito, mas nakakuha tayo ng consistent at mas stable na FPS. Pero actually, dun pa rin naglalaro sa 45 to 60 FPS yung kanyang maintaining FPS. May mga part na mas consistent siya sa 60 kapag hindi ganun kadami yung mga monster. Pero kapag madami ng skill effects and also mga monster, doon medyo bumababa na yung FPS natin sa 45 to 40. Pero in overall, kahit na highest graphical presets or mid graphics preset, yakang-yaka na ito based sa testing na ginawa namin. And alam kong mas stable ang Poco X8 Pro dito, pero for the price, pasado na to para sa akin. Ang taas kasi ng difference sa 17,000 pesos to 26,000 pesos. And kung yung performance sila sa AAA games halos dikit lang din naman, wala naman sigurong rason para magdagdag ka ng couple thousand na pesos para bilhin yung isang yon kung usapang performance lang din naman. And actually, mas better yung temperature na nakuha namin dito nung naglalaro kami. Kasi pumalo lang ng 40 to 42 degrees Celsius yung overall na nakuha naming temperature dito after ng 1 hour ng tuloy-tuloy na paglalaro sa Genshin Impact. Unlike sa ating Poco X8 Pro na pumalo ng 43 to 45 degrees Celsius and Infinix GT50 Pro na pumalo ng 43 to 45 degrees Celsius din. And yung naging main reason kung bakit ganyang kababa lang yung temperature na nakuha natin, meron kasi itong 23,000 max RPM rotation speed, which is same speed and same engineering design na ginamit sa mga Red Magic phones na nakikita natin. Kaya hindi na rin ako nabigla sa nakuha kong result pagdating sa thermal neto since nakita na naman natin sa mga past Red Magic phones na effective yung gantong engineering design. Kaya, ano pa ba yung aasahan natin kung in-apply din nila yung same mechanism sa isang mid-range phone na hindi din ganong kalakasan yung chipset, na hindi din ganong kainitan yung chipset. Kaya, makakaasa talaga tayo na ganito talaga yung makukuha nating thermal. And to be honest, ang ironic din tingnan na mas malamig pa yung nakuha nating temperature sa ating Infinix GT50 Pro na merong liquid cooling system. Pero syempre, hindi lang yun
yun yung tinest namin dito. Sinalang din namin to sa mga MOBA games. And good news, optimize na po tayo dito sa lahat ng mga MOBA games na madalas nating nilalaro dahil na-maximize natin dito yung 120 FPS sa lahat ng mga MOBA game. Mapa MLBB, HOK, and Wild Rift, 120 FPS yung nakuha natin dito. And hindi siya nahirapan dahil super stable niya habang naglalaro tayo. Halos hindi bumababa yung frame rate. And ganun din naman kapag iting sa ating CODM, consistent performance din. However, 90 FPS lang yung nakuha natin na maximum dito pagdating sa MP and also VR mode. Sa tingin ko, yung main reason kung bakit hindi natin na-unlock yung 120 FPS sa MP mode dahil hindi pa ganun ka-optimize ang ating Dimensity 7400 chip dito sa MLBB para sa MP mode. Yung 90 FPS kasi sa VR mode, normal na yun, wala namang problema doon. Pero yung 120 FPS, yun yung hindi normal na hindi natin nakuha pagdating sa MP mode. Kaya antayin natin si CODM na i-optimize itong chip na to pagdating sa mode na yan. Kaya abang-abang tayo. Then, pagdating naman sa thermal na nakuha namin dito, take note nyo lang na every game is take to 30 minutes sa aming laro. So, umabot yan ng 2 hours ng tuloy-tuloy na paglalaro. At nag-average lang yung mga game na yan sa 37 to 39 degrees Celsius. Halos hindi uminit. Which is, nagpapakita din na totoong gumagana yung built-in cooling fan neto and totoo din na consistent yung performance neto pagdating sa gaming. Anyway, isa pa sa advantage nito as gaming phone present na din dito yung lahat ng mga gaming features na meron tayo sa Red Magic phones. Dahil same lang sila ng GameSpace software na ginamit. Kasi dito yung performance preset settings, crosshair settings, bypass charging option, timer at kung ano-ano pa. Plus, meron na rin itong responsive shoulder trigger sensor na super useful para sa mga shooting games. Trust me, gamit na gamit ko yan basta yung mga gaming po na ginagamit ko supported to. And yeah, patunayan nyo nga din dyan para sa mga kaparagoy natin na gumagamit ng mga shoulder trigger sensor. Sabihin nyo naman sa kanila kung ano yung na-i-experience natin para meron din silang reference. Anyway, i-plus pa natin yung pang-gaming din na build-in design na to. Dahil una, comfortable siyang hawakan dahil in-apply na din nila dito yung completely flat back design na galing sa Red Magic 10 and 11 series. Kaya mas naging comfortable hawakan, mas maganda yung grip and also mas nagagamit natin ng okay yung ating shoulder trigger sensor. Pangalawa, may gaming static design pa din. Kitang-kita naman, may RGB lights and mga gaming design na nakikita natin dito sa gilid at kung ano-ano pa mga message na madalas nating nakikita sa isang gaming phone. Kaya, yeah, hindi naman siguro obvious. And pangatlo, meron na rin tong IP64 rating and IP54 rating para sa pan-dock area. Which is good thing dahil ito yung most commonly problema ng mga gaming phone na merong built-in pan dahil umiipon talaga yan ng alikabok at bawal talagang mabasa yan. Kaya medyo makakahinga tayo ng konti kahit na IP54 rating lang to. Now, usapang battery naman tayo. Meron tong 6,210 mAh battery capacity and oo, mas maliit yan kaysa sa 6,500 mAh battery capacity ng Poco X8 Pro. Pero sa totoo niyan, nasa standard battery capacity pa rin naman to dahil most commonly 6,000 yung parang pinaka new normal natin ngayon. And also, decent yung naging overall experience ko sa battery life ng phone na to based sa paggamit ko dito. Ang maganda kasi dito, may bypass charging na din siya unlike sa Poco X8 Pro na alam mo na, wala pa din. Kaya kung iisipan natin mag-1 to sawa ng paglalaro dito, like mag-grind ka talaga sa ML dahil nag-end season, mga ganung bagay, hindi mo na kinakailangan mag-charge at iwanan yung phone dahil pwede mo nang isaksak na lang sa charger, activate na lang yung bypass charging, and then good to go na tayo. And i-press din nga pala natin na mabilis na din tong i-charge dahil sa 80 watts fast charging support nito. Aabutin lang ng less than 1 hour if ever na i-charge natin to from 0 to 100. Kaya walang magiging problema. Kapag iting naman sa display nito, pang gaming din, pero itong 6.8 inch, 144Hz, 1.5K resolution, AMOLED screen display. Kaya may mga games na pwede nating ma-unlock yung 144 FPS support nito na most commonly nakikita natin sa mga shooting games dahil kahit supported the MLBB to, hindi ko nakita na kaya niyang i-activate at the moment. Plus, kung mahilig kang manood ng animes or movie, mas mai-enjoy mo yan dito dahil sa pagiging AMOLED ng screen nito. Saturated colors, deep
blacks, and sharp display. Yan yung mamamaximize natin dito. And speaking of maximization, meron na rin tong wideband L1 support sa Netflix kaya mapapakinabangan natin yung higher resolution neto. Then, okay din siya gamitin sa outdoor use dahil meron tong max brightness na 4,500 nits for HDR. However, hindi nila na-indicate kung ano yung pinaka-global brightness neto o most commonly makikita natin na brightness kapag gagamitin natin ng normal yung phone na to. Pero ganoon pa man, based sa naging experience ko nung nire-review ko siya, bright naman yung display ko at wala naman ako naging problema. Anyway, iba pang mga specs, meron na tong NFC support kaya gumagana ang Google Pay. Naka Bluetooth 6.0 na rin, may responsive gyroscope, boost na rin yung haptic feedbacks, masarap gada type, naka Wi-Fi 6 support na din kaya future proofing, and higit sa lahat, consistent at maganda yung internet connection pagdating sa 5G support. Then, additionally, okay din yung software na ginamit dito. Bale, currently, naka MyOS 16 under ng Android 16. And then pagdating sa overall experience sa software nito is just a normal Red Magic thing. Pretty straightforward na OS, walang kahit anong cheche-breche, walang built-in ads, okay yung animation, maganda mag-navigate, basta pretty straightforward na UI kung ako yung tatanungin. Yun nga lang, nandito pa rin yung mga nakakainis na bloatware, pero at least wala naman tayong built-in ads which is para sa akin okay na din. And yun na, kasama na rin dito yung mga gaming features na nabanggit ko kanina which is isa sa pinakabentahe din talaga ng device ito. Kaya pagdating sa software, just a regular Red Magic thing at wala din tayo magiging problema unlike sa Hyper OS ni Xiaomi. Now, usapang camera naman tayo. Bale, kahit na isa tong gaming phone, masasabi kong may bitaw pa rin pagdating sa camera segment, at least para sa isang gaming phone. Meron tong 50 megapixel main camera para sa ating rear camera and then 16 megapixel camera naman para sa ating selfie camera. Ay pagdating sa mga photos na nakuha namin dito, masasabi ko na decent na to. Hindi ko masasabing maganda para sa mga mid-range phone na nasa same price range na to, pero para sa isang gaming phone, pwede na. Or masasabi kong decent na or pasado na para sa akin. Pero for sure, yung iba sa inyo mapapangitan sa kanya, which is I understand. Pero para sa function ng isang camera, pwede na to kung tutuusin. However, pagdating sa kanyang video capability, kaya na ito mag-shoot ng 4K at 30 and 60 FPS sa main. However, 1080 pa lang pagdating sa ating selfie camera. So, to be honest, hindi na rin naman talaga ako nag-expect ng masyadong okay dito sa kanyang camera. Kaya yung performance na nakuha natin dito is pretty mediocre, which is for me, understandable para sa isang gaming phone. Now, usapang pricing and conclusion naman tayo. Again, gaya ng sabi ko kanina, nasa 17,000 plus pesos po ito. And pwede pa nating mabili ng almost 16,000 pesos na lang or 16,000 plus once na magkaroon tayo ng sale. So, kung bibilin nyo to sa mga double digit sale o kaya mga .15 or .30 sale, for sure makukuha pa natin siya ng mas mababa, which is I suggest na ganun din yung gawin ninyo. Bumili talaga kayo sa mga sale month dahil malaki talaga yung mga vouchers na pwede nating makuha. And with that said, kung ikukumpara nga natin to sa Poco X8 Pro, Infinix GT50 Pro, and yung Nubia Neo GT Special Edition, definitely mas worth it tong bilhin kesa sa kanila. Oo, mas malakas yung chipset na ginamit sa Infinix GT50 Pro and also Poco X8 Pro. Pero kita naman natin yung mga gaming features at decent din naman yung performance niya para sa mga game na madalas nating nilalaro. Siguro kung yung nilalaro ninyo, MLBB lang, CODM lang, and also kahit mga AAA games, need lang talaga natin ng konting tweaking pagdating sa graphics para sa mas stable na frame rate, pwede na to. And also, yung presyo pa rin kasi at the end of the day, yung pinakakinakailangan nating criteria bago nating isil yung decision natin sa pagbili ng isang smartphone. And kung ikukumpara nga natin yung 26,000 to 25,000 pesos sa presyo nila, definitely kakainin sila ng presyo nito na 17,000 pesos lang. And for being practical, mas pipiliin ko to kaysa sa malakas sa performance pero yung mga lalaroin ko, common game lang din naman. And isa pa na gusto kong i-point out, marami siya mga gaming features kagaya na shoulder trigger sensor and also mas better yung thermal neto kung ako yung tatanungin ninyo pagdating sa gaming since meron nga siyang built-in cooling fan at nagwo-work po talaga. Pero kung ayaw nyo naman ng gaming phone na kagaya neto pero nasa under 20,000 lang din, like magkadikit lang sila ng presyo pero meron ding okay na performance pagdating sa gaming, may magandang battery and also higit sa lahat merong magandang camera, go for Camon 50 Ultra. Kasi yung presyo niyan, naglalaro lang ng 18,000 to 17,000 pesos. Nga pala yung link ng mga products na nabanggit ko sa video, ililink ko dyan sa description down below. Anyway, meron nga pala kaming ongoing giveaway. Pwede kayo sumali, gawin nyo lang yung mechanics ito sa video and that's it. Kita-kita tayo sa end of the month para sa ating giveaway. Anyway, yun lang muna sa ngayon. Peace out.